Relate na relate ako! Ala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear M.O.R. First love never dies. Yun ang madalas nating naririnig. At ang pinakamahirap daw kalimutan sa lahat ay ang first heartbreak. Pero para sa akin, iba pa rin ang true love. Mga kamorkada, ako nga pala si Ariel, 28 years old, taga Pasig, at nagtatrabaho sa isang furniture store dito lang din sa amin. Hayaan nyo na simulan ko ang kwento ko sa first love ko na si Marina. Nasa first year college ako nang makilala ko siya. Nursing ang course niya at business management naman ang sa akin. Nagkakilala kami sa acquaintance party kung saan pinsan kasi siya ng kaklase ko. At pagkatapos nga ng gabi na yun, niligawan ko siya. At bago kami mag second year, ay sinagot niya na ako. Masaya ang naging relasyon namin sa 3 taon namin sa college. Marami kaming pagsubok na pinagdaanan, lalo na't pareho kaming naging working student. Di naman kasi kami mayaman at tinutulungan namin ang mga magulang namin na mapag-aral ang mga sarili namin. Yun din siguro ang nagpatatag sa relasyon naming dalawa. Marami na rin kaming mga pangarap na binubuo habang nag-aaral. Kapag nakapagtapos na kami at may maayos na trabaho, plano namin na magbakasyon at i-enjoy ang mga oras na magkasama kami. Tutulungan ko rin siya na pag-aralin ang mga nakababata niyang kapatid since solong anak lang ako. Nasa plano rin namin na sama-sama kami ng pamilya ko at pamilya niya na magbabakasyon. And after 5 years, magpapakasal na kami at bubuo ng isang masayang pamilya. Lahat yun pinangarap at pinlalo namin habang nag-aaral pa lang kami. Kaya inakala ko na ang araw ng graduation namin ang magiging pinakamasayang araw sa buhay naming dalawa. Congrats! Graduate na tayo! Congrats din! Babe! O bakit parang nagmamadali ka? Sorry, na-excite lang ako makita ka. Hindi na ba kasi kita hinahanap eh. Nandito ka lang pala sa may labas ng venue. Nagpaiwan kasi ako muna kina mami dito. Gusto ko kasi i-feel yung huling araw natin bilang mga estudyante sa lugar na to. Eh, sana tinext mo ako para masamahan kita. Kanina pa kita tinetext tsaka tinatawagan, di ka naman sumasagot. Sorry, pinauwi ko kasi kina mami yung bag ko. Nakalimutan ko kunin yung phone. Ayos lang. Eh, alam ko naman dito ka rin tumatambay eh. Grabe no? Bilis ng panahon. Parang dati lang, acquaintance party yung dahilan kung bakit tayo nandito sa venue na to. Tapos ngayon, graduation ceremony na natin. Sinabi mo pa. Mga mahiyaing totoy at neneng pa tayo nun. Ngayon ang tataba na natin. Oy, parang sa ating dalawa, ako lang naman yung tumaba, baby. Pero alam mo, masayang-masaya talaga ako. Kasi ngayong araw magsisimula tayong tuparin yung pangarap natin na magkasama. Babe, may gusto sana akong sabihin eh. Talaga? Ang totoo niyan, ako rin. Pwedeng ako muna? Importante kasi to. Sige, pero bakit parang ang seryoso mo? Ariel, alam mo naman na minahal kita ng totoo, di ba? Ikaw lang ang lalaking pinakilala ko sa parents ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng sarili ko. Dito sa lugar na to, sabay nating binuo ang mga pangarap nating dalawa. Oo, babe. Alam ko naman lahat yun. Ba't sinasabi mo to ngayon? Ikaw lang yung lalaking minahal at pinangarap ko na makasama sa habang buhay. Alam kong makasarili ako pero kailangan kong gawin to. Teka, ano ba talagang gusto mong sabihin? Tsaka, bakit ka umiiyak? Ariel, sorry pero gusto ko na kasing tapusin yung relasyon nating dalawa eh. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo.
Ano sinasabi mo? Teka, prank ba to? Nagbibiro ka ba, ha? Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Tapusin na natin yung Hindi, relasyon hindi, na hindi to. ko maintindihan eh. Okay naman tayo, di ba? Marina, ano ba to? Tigil mo na nga itong kalokohan na to, hindi na nakakatuwa. Ah. Ariel, seryoso ako. Seryoso pa saan? Hindi na talaga magandang biro to. Ayoko ng ganito. Ayoko rin namang gawin to pero kailangan na nating tapusin ang relasyon na to. Pero bakit? May iba ba, ha? Wala. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ikaw lang yung lalaking pinagkatiwalaan at pinahal Uy, ko. bakit kailangan mong gawin to? Bakit ngayon pa? Matutupad na natin yung mga pangarap natin, oh. Dahil hindi ko kayang abutin yung pangarap ko kung nandyan ka. Ano ba ibig mo sabihin? Gusto ni na mami na sumunod ako kay tita sa London. Na doon ako magtrabaho kapag naipas ako ng board exam. O ano naman ngayon? Sinabi ko naman dati, di ba, na hindi ako magiging abala habang nagre-review ka para sa board exam. Susuportahan kita. Pero hindi nga yun ang point, Ariel. Aalis ako, iiwanan kita. Pero babalik ka naman, di ba? Saka kung matuloy man yung pag-abroad mo, pwede naman tayo magtawagan eh. Kung iisipin mo na maapektuhan yung relasyon natin dahil sa pag-alis mo, may Facebook naman, may video call. Pwede araw-araw tayo mag-usap dun. Ilan lang bang tumatagal sa long-distance relationship na yan? Ilan lang ang nagiging successful? Ayoko nang sayangin ang mga oras natin. Hindi naman masasayang ang oras natin kung mahal natin ang isa't isa. Marina, sabi mo mahal mo ako. Bakit ginagawa mo sa akin to? Dahil ito ang tama para sa ating dalawa. Para sa'yo! Para sa'yo lang! Hindi mo man lang inisip yung mararamdaman ko sa desisyon mo yan eh. Hindi totoo yan! Napag-usapan din natin to, di ba? May plano na nga tayo eh. Sabi mo sa akin dati yung posibilidad na umalis ka at magtrabaho sa ibang bansa. Pero nangako naman tayo nakakayanin natin to eh. Mahirap nga kasi. Ang dami kong kaibigan at kamag-anak na naging LDR pero wala sa kanila nagtagumpay. Sila yun! Yun! Hindi pa naman natin nasusubukan eh. Please naman. Ayoko naman mag-adjust para sa'yo. Ayoko maghintay. Ayoko umasa ka. Ayoko magkaroon ng alalahanin habang nasa malayo ako. Hindi naman ako magiging pabigat o alalahanin sa'yo eh. Kilala mo ko. Alam mo yung kakayahan ko. Kakayanin nating dalawa. Ito yung gusto ko sabihin sa'yo. Ano yan? Tanggapin mo to. Para sa'yo to. Para sa nagsingsing na yan? Ito yung singsing na binili ko para sa'yo. Gusto ko sana ngayong araw na graduation natin, pumayag ka na pakasalan kita. Kasi Marina, ikaw yung mahal ko. Ikaw lang yung babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Marry me, please, Marina, please. Pero hindi na nga pwede dahil ayoko na. Kahit mahal mo pa ako. Alam mo, hindi ko na kasi maintindihan eh. Kung mahal kita o mahal mo pa rin ako. Bakit di natin subukan? Kakayanin natin kahit malayo tayo sa isa't isa. Ariel, alam naman natin kung saan papunta to eh. Huwag na natin pahirapan yung mga sarili natin. Bakit nga hindi muna natin subukan? Iba naman tayo sa kanila eh. Kung hindi nila kaya, pues tayo. Kakayanin natin. Dahil ayoko na ngang subukan. Ayokong umasa at masaktan lang sa uli. Intindihin mo naman sana yung desisyon ko. Marina, 3 taon. 3 taon lang naman yung gusto mong itapon. Tindihin mo rin naman sana yung nararamdaman ko. Di lang yung puro ikaw. Kung mas mahalaga ang plano mo, sige! Huwag mo naman ako papiliin, oh. Alam mo kung ano talagang pangarap ko. Ang maging pagaan ng buhay ng pamilya ko. At alam mo rin ang pangarap ko, Marina. Pangarap ko na makasama ka sa habang buhay at bumuo na isang masaya pamilya. I'm sorry. Hindi na kasi pwedeng mangyari. Hindi na, Ariel. Iba ang pangarap mo sa pangarap ko. At sapat na dahilan na yun para
para tapusin na natin to. Mga kamarkada, wala na rin akong nagawa kung hindi tanggapin ang pakikipaghiwalay sa akin ni Marina. Mahirap dahil siya ang first love ko, ang first heartbreak ko. Ang iniisip ko noon, hindi ko na kayang magmahal pa ng ibang babae. Marami na kasi akong pangarap na binuo para sa aming dalawa. Mga pangarap na ako lang pala ang may gustong matupad. Sinubukan ko pa rin siyang suyuin para magkabalikan kami. May 3 buwan akong pumunta sa bahay nila para kausapin siya dahil hindi niya na sinasagot ang mga text o tawag ko. Pero wala na talaga. Hindi niya na ako kinausap. Binlock niya na rin ako sa mga social media accounts niya. Siguro para mas makapag-concentrate siya sa pagre-review niya para sa board exams. Kaya nawala na rin ako ng communication sa kanya. Ang huling balita ko na lang, nasa London na siya. 1 taon pagkatapos ng breakup namin ni Marina, nakilala ko si Danica. Teacher siya ng pamangkin ko na nasa grade 3. Naging close kami lalo na ako ang madalas na kumukuha ng card ng pamangkin ko. Hindi nga nagtagal, niligawan ko siya at naging girlfriend. Maganda si Danica. Simple lang siya mag-ayos pero sobrang mabait. Gustong-gusto siya ng pamilya ko lalo na ng mga pamangkin ko. Pagkatapos ng 5 taon na relasyon namin, nagpakasal na kaming dalawa. Porong ang bango ng almusal natin Kailan ba naman akong nagluto ng hindi masarap? Pero parang mas mabango pa rin ang misis ko, ha? Uy, Han, wag mo na akong yakapin. May pawis na nga ako. Lalo na yung leeg ko na hinahalikan mo pa. Mupo ka na dyan para makapag-almusal ka na bago pumasok sa opisina. Opo, ito na po. Ito sinangag ko, saka adobo. Pinagbaon na rin kita para hindi ka na lalabas sa lunch break mo. Uy, thank you. Sipag talaga't maalaga nitong misis ko, ha? Ang bola pa tong asawa ko. Tanghali kasi ang pasok ko ngayon, kaya nakapag-asikaso ako ng ganito. Kapag talaga itong adobo mo. Anong oras nga pagpasok mo? 9:00 pa, kaya hindi ako makakasabay sa'yo. Pero maaga ako makakauwi mamaya kasi wala kaming klase ngayon. Seminar lang. Ganun ba, Han? Hindi rin pala kita masusundo kasi ako naman yung malilate ng uwi mamaya. 5 p.m. Kasi nagpaset ng meeting yung client namin para i-check yung mga sofa na i-order nila. Anong oras ka kaya makakauwi? Para alam ko kung anong oras din ako magluluto para sa hapunan. Siguro mga 7 or 8. Pero pwede ka naman ng mauna ng kumain. Baka kasi mainip ka kakahintay sa akin. Kailan ba ako nainip maghintay sa'yo? Saka hapunan na nga lang tayo nagkakasabay kumain. Nagkataon lang na wala akong klase ngayon, kaya napaganda kita ng almusal. Kaya hihintayin na kitang makauwi mamaya. Malungkot kayang kumain mag-isa dito sa bahay. Sige, pipilitin kong paagahin ang meeting namin. Huwag na, ayos lang. Wala pa rin naman akong klase bukas eh. Kumain ka na. Baka ikaw naman ang maliit sa trabaho. Pagkaalis mo, maliligo na rin ako. Parang gusto kong maligo ulit. Sabay na kaya tayo, ha? Hoy, kumain ka na dyan at ayusin ko na yung mga gamit ko para sa seminar namin mamaya. Tagal naman ng client namin. Oras na ako makakauwi nito eh. Siya na yata to. Ay, good afternoon po. Marina? Anong ginagawa mo dito? Ikaw ba yung pinadala ng ospital na gustong kumuha ng sofa dito sa store namin?
Ako nga. Okay, sige. Maupo ka muna. Pwede bang mag-usap muna tayo? Sorry, pero busy kasi ako eh. Tsaka bitawan mo yung kamay ko. Ariel, please. Ipapa-assist naman kita sa sales associate namin. Alam na nila yung mga dapat ipakita at explain sa'yo. Kahit sandali lang, gusto lang talaga kitang makausap. Kailangan ko na talagang umalis. Dito ko na lang maghintay sa opisina ko. Ariel, ano ba? Konting oras lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Mag-usap naman muna tayo bago ka umalis. Ano pa kasing dapat nating pag-usapan? Ha? Malinaw naman kung anong pinunta mo dito, di ba? Kaya pasasamahan na kita sa living area para makita mo yung mga sofa namin. Pero hindi lang naman yun ang pinunta ko dito. Hindi lang ang mga sofa ninyo. Ikaw. Sinabi ko na ngang wala akong oras para sa'yo. Ariel, please. Marina, pwede ba? Mahigit 6 na taon na. Niha-niho wala akong narinig mula sa'yo. Tapos bigla ka magpapakita ngayon na sasabihin mo na gusto mo ako makausap? Ano pa bang gusto mo sabihin? Na mahal kita! Na mahal pa rin kita. May asawa na ako. Masaya na ako ngayon. Masaya na ako na wala ka sa buhay ko. Pero mahal mo pa rin naman ako, di ba? Lakas naman ang loob mo itanong sa akin yan. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Gusto kong malaman kung mahal mo pa rin ako. Wala na rin naman magbabago kahit sagutin ko pa yan eh. Masaya na ako ngayon. Masaya na ako kasama ng asawa ko. Kaya if you don't mind, pasasamahan na kita sa living area para makita mo kung ano talagang pinunta mo dito. Han! Sorry, ngayon lang ako nakauwi ha. Traffic kasi, tsaka... Naku, nakatulog na pala yung asawa ko. Kakahintay sa akin. Han? Han? Andito na ako. Han? Nakauwi ka na pala. Sorry. Nakatulog ako dito sa kusina. Ayos lang. Sobrang late na rin kasi ako nakauwi eh. Yung kliyente ko kasi, anong oras dumating sa opisina namin kanina? Kumain ka na ba? Hindi pa. Alika, ipaghahain na kita para sabay na tayo. Anong oras na, hindi ka pa rin kumakain. Dapat di mo na ako hinintay. Sabi ko naman sa'yo, hihintayin kita, di ba? Saka ayoko talaga ng kumakain mag-isa. Nawawalan ako ng gana. Oo nga pala, niluto ko yung paborito mong ginataang gulay na may bagoong. Amoy pa lang, lalo na ako nagugutom. Thank you, Han, ha? Para saan? Para sa pagluluto mo ng masasarap na pagkain para sa akin. Tsaka sa pag-asikaso at pag-aalaga mo. Siyempre, asawa kita. At responsibilidad ko yun bilang may bahay mo. I love you. Ikaw lang yung babaeng mamahalin ko sa habang buhay. Bakit parang ang lambing mo yata ngayon? Wala lang. Parang ang tagal ko na kasing hindi nasasabi yung mga salitang yun eh. Nakakamiss lang sabihin at iparamdam na mahal na mahal kita. Pangako, ikaw lang ang nag-iisang babae na mamahalin ko. Mga kamorkada, aaminin ko. Kaya hindi ko sinagot ang tanong ni Marina ng araw na yon kung mahal ko pa siya dahil ayokong magsinungaling at sabihin na hindi. Kagaya nga ng sabi ko, wala na rin namang magbabago. Kahit mahal ko pa talaga siya, hindi ko kayang lukuhin ang asawa ko para sa kanya. At wala akong nakikitang dahilan para bumalik pa ako kay Marina. Hindi yun ang huling beses na nagkita kami dahil naging regular naming kliyente ang ospital kung saan siya nagtatrabaho. Pero mga staff ko lang ang palagi kong pinapakausap sa kanya. Gusto ko na rin kasing umiwas at ayokong may umasa pa sa aming dalawa. Masaya naman kasi ang pagsasama namin ni Danica bilang mag-asawa kaya ba't ako maghahanap ng magulong usapan? Napakabait ng asawa ko para lukuhin ko siya. Kaya binuhos ko na lang sa pagsasama naming dalawa ang atensyon ko. Lumipas ang 1 taon at hindi na ulit nagpakita pa sa akin si Marina, kaya naging tahimik na ang buhay ko kasama si Danica. Kaya lang mga kamerkada, na aksidente si Danica.
Bumangga ang sinasakyan niyang jeep sa isa pang sasakyan at dahil sa aksidente na yon, nalumpo ang asawa ko. Pagkatapos siyang makonfine ng mahigit 1 buwan sa ospital at makauwi sa bahay, ay malaki ang naging adjustment para sa aming dalawa. Kung noon ay maliligo na lang ako at kakain ng almusal bago pumasok sa opisina, ngayon, ako na ang naghahanda ng makakain namin. Bago ako umalis ng bahay ay niluluto ko na rin ang para sa tanghalian ni Danica. At bibili ako ng pagkain para sa hapunan namin. Lahat ng mga gawaing bahay ay ako na rin ang gumagawa. Ayoko kasi na may kasambahay kami sa bahay. Hindi ako komportable na may ibang tao kami nakasama. Pero kahit kinakaya kong lahat, kinailangan pa rin namin kumuha ng physical therapist sa pagbabakasakaling makalakad ulit si Danica. Sandali! Sandali lang! Nagmamadali. Sino bang? Marina, Hi, Ariel. ba't ka nandito? Kamusta ka na? Parang pumapayat ka. Sagutin mo ay tanong ko. Pinapunta ako ng asawa mo. Ano sinasabi mo? Parang ang laki talaga ng ipinayat mo. Ang lalim na rin ng eye bags mo. Pwede ba umalis ka na nga? Hindi ako pwedeng umalis dahil kakausapin pa ako ng asawa mo. Marina, ayoko ng gulo. Please naman, umalis ka na. Kahit naman ako, hindi ako pumunta dito para manggulo. Ay, bakit kasi hindi mo na lang ako papasukin para makausap ko ng asawa mo at matapos ng usapan na to? Kung gusto mo akong makausap, sige. Kakausapin na kita, pero wag dito. Wag ngayon. Hindi mo kasi naiintindihan. Ikaw ang hindi makaintindi. Nandito ka lang naman sa bahay namin ng asawa ko. Ano ba kasi talagang... Han, sinong kausap mo dyan? Bakit ang tagal mo bumalik dito sa kwarto? Wala, Han. May ano lang. Ma'am Danica, ako po to, si Marina, yung nirequest po na personal nurse ng mama nyo. Ano ba sinasabi mo? Sinabi ko naman sa'yo, di ba, yung asawa mo ang gusto kong makausap. Kaya huwag kang assuming dyan. Han, papasukin mo na siya. Sige. Ang ganda mo pala talaga sa personal, Marina. Thank you po, ma'am. Nako, Danica na lang itawag mo sa akin. Nakita ko sa profile mo na binigay sa akin ni Mama kahapon. Hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Saka wag mo na rin akong ipopo. O sige, Danica. Nagkakilala na nga pala kayo nitong asawa ko, no? Oo, hindi nga kaagad ako pinapasok eh. Hindi ka naman kasi nagpakilala ng maayos. Ang sabihin mo, Han, baka nagandahan ka lang masyado dito sa magiging physical therapist at personal nurse ko. Siyempre, wala nang mas gaganda pa sa asawa ko. Pinola mo pa ako. Anyway, Han, si Marina nga yung kinuha ng mag-aalaga at mag-aasikaso sa akin ni Mama. Licensed physical therapist din siya sa London, kaya siya ang kauna-unahang ni-recommend ng ospital nila kay Mama. Marina, si Ariel, ang asawa ko. Nice meeting you, sir. Ariel na lang din itawag mo sa kanya. Para hindi na tayo nagkakailangan dito sa bahay. Okay lang naman, Han, di ba? Oo, ayos lang. Nice meeting you din, Marina. Han, stay in nga pala dito si Marina sa atin. Pakiayos mo naman yung kabilang kwarto para sa kanya. Ha? Kailangan pa ba yun? Ibig ko sabihin, kaya naman kitang asikasuhin na talagaan eh. Marina, pwede mo bang iwan muna kami ng asawa ko? Mag-uusap lang kami sandali. Sige, walang problema. Han, pumayag na nga ako na ikuha ka ni Mama ng personal nurse pero hindi mo naman sinabi sa akin na magsistay pa rin dito sa bahay. Sorry kung hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Alam ko naman kasing hindi ka papayag. Pero ayoko lang kasing maging pabigat. Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo dapat iniisip yan, di ba? Hindi ko lang kasi maiwasan eh. Lalo na ayaw mo pang kumuha ng kasambahay na mag-aasikaso ng almusal o hapunan mo. Saka ng mga gamit mo. Dahil hindi na nga kailangan. Kaya ko naman eh. Alam ko naman yun. Pero hindi lang naman yun ang dahilan kung bakit gusto ko na magstay in dito si Marina. Ang sabi rin ng doktor, mas makakabuti para sa mga binti ko kung nababantayan ako ng isang physical therapist. Kaya pumayag ka na, please. Pero kasi... Mukha namang mabait si Marina. Mukhang makakasundo natin siya. Saka gusto ko na rin kasi makalakad ka agad. Baka sakaling malaking tulong talaga yung lagi ko siyang kasama at nakakapag-under ako ng physical therapy sa kanya. Please, Han, pumayag ka na. Sige, pumapayag na ako na magstay in siya dito.
Pero hindi dahil sa pabigat ka sa akin, ha? Dahil never kang naging pabigat. Pumapayag ako dahil gusto mo na mas makatulong siya para makapaglakad ka na ulit. Thank you, Han. Thank you talaga. Nandiyan na yung mga kailangan mo, yung unan at kumot. Kung kulang, meron pa dyan sa cabinet. Kunin mo na lang. Ayusin mo na lang yung mga gamit mo ngayon. Ako na munang bahala kay Danica. Ariel, sandali. Bakit? Pwede bang dito ka muna? Sikasuhin ko ang asawa ko. Kaya kung wala kang ibang kailangan, lalabas na ako. Meron pa. Ay, ikaw. At alam kong kailangan mo rin ako. Ilang buwan nang hindi nakakalakad si Danica. Kaya ka nga namin kinuha para maasikaso siya, di ba? Sa tingin mo, siya lang ba at ang pera na kikitain ko ang dahilan kung bakit tinanggap ko ang trabaho na to? Ano ba sinasabi mo? Ariel, nandito ako para rin sa'yo. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo. Lalabas na ako. Oo, talaga? Bakit? Huwag mong sabihin na nagagampanan pa niya ang tungkulin niya bilang asawa sa'yo. Alam mo, minsan nga naisip ko na kaya siguro binigay din sa akin ang trabaho na to, hindi lang para tulungan ang asawa mo. Kung hindi pati na rin ikaw. Tumahimik ka na nga. Baka marinig ka pa ni Danica. Come on, Ariel. Alam kong pangangailangan ng isang lalaki. Pangangailangan mo. Sigurado akong namimiss mo ang mga ganitong hawak sa katawan mo. Ang ganitong halik sa leeg. Marin, tumigil ka na. Umiwa nga sa akin. Ipapaalala ko lang sa'yo, ha. Nandito ka para alagaan ang asawa ko, hindi para sa kalokohan na to. Kaya ayusin mo ang trabaho mo. Mga kamorkada, sa dinami-rami ng nurse at physical therapist dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung bakit nagkataon na si Marina pa ang kinuha ng biyenan ko para kay Danica. Walang alam si Danica tungkol sa ex-girlfriend ko, kaya gano'n na lang kagaan ang loob nito sa kanya. Si Marina naman, sa tuwing may pagkakataon ay lumalapit sa akin para sabihin nating akitin ako. Pero ginawa kong lahat para iwasan siya. Kagaya ng sabi ko, si Danica na ang mahal ko. Siya ang nakasama ko nung mga panahong nangungulila ako sa pagmamahal. Kaya walang dahilan para lukuhin o saktan ko ang asawa ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Nakaw na sandali. Mga kamerkada, nag-stay in na nga sa bahay namin si Marina. Gustong gusto siya ni Danica at ng biyanang ko. Kesyo napaka-alaga raw niya at mabait pa. Si Marina naman, tuwang-tuwa sa mga papuri sa kanya. At hindi pa rin siya humihinto sa paglapit-lapit na ginagawa niya sa akin na pilit ko namang iniiwasan. Minsan nga, nagtataka na si Danica kung bakit maaga akong umaalis para sa trabaho at gabi na ako kung umuwi sa bahay. Ginagawa ko yon para maiwasan kong makita si Marina. Han? Gising ka pa? Bakit? Hindi kasi ako makatulog eh. Han, huwag mo akong halikan sa liig. Nakikiliti ako. Uy, tama na. Saka, alisin mo na yung kamay mo sa dibdib ko. Ano ka ba? Hayaan mo lang ako, Han. Ako naman nakikilos eh. Ano ba? Tumigil ka na, Han. Sandali lang to. Pampatulog. Han, sinabi ng tama na. Ayoko nga kasi. Sige. Sorry kung mapilit ako. Matulog na nga lang tayo. Han? Hmm. Galit ka ba? Hindi.
Bakit nakatalikod ka sa akin? Tulog ka na. Han, sorry. Hindi ko naman gusto na maging ganito eh. Tama na. Huwag ka na umiyak. Sorry. Alam mo naman na ayoko na tinatanggihan ka, di ba? Pero kung kaya ko lang eh. Kung hindi lang Huwag ako... mo nang sabihin yan. Wala kang kasalanan. Ako may kasalanan dahil naging mapilit ako. Karapatan mo yun. Ako lang naman ang inutil, hindi magampanan ng responsibilidad ko bilang asawa mo. Han, hindi ka inutil. Alisin mo yan sa isip mo. Kung hindi ako inutil, ano pala? Pabigat? Oo, hindi ka nakakalakad. Pero hindi ibig sabihin nun inutil at pabigat ka na. Sorry talaga kung naging mapilit ako kanina. Hindi ko naman dapat ginawa yun eh. Asawa kita. Kaya responsibilidad ko na respetuhin ka. Sorry, hindi ko na ulitin. Grabe. Traffic, Han. Kumain na ba kayo ni Marina? May dala akong ulam. Han? Ang ginagawa mo dito sa kusina? Ang sabi mo kasi kanina nang tumawag ka, malapit ka na dito sa bahay. Kaya ito, ipaghahain sana kita. Ako nang pupulot ng mga basag na pinggan. Diyan ka na lang sa may wheelchair mo, ha? Nasaan ba kasi si Marina? Bakit iniwanan ka dito mag-isa sa bahay? May sakit kasi yung mami niya eh. Nagpaalam siya na uuwi muna sa kanila at babalik na lang bukas. Anong oras pa siya umalis? Mga 5 p.m. Kanina pa pala eh. Dapat tinawagan man lang niya ako para nakauwi ako na mas maaga dito sa bahay. Ako kasi yung nagsabi sa kanya na huwag ka nang tawagan. Oh, Han, bakit ka umiiyak? Sorry. Gusto ko lang naman sana nasurpresahin kita kaya hindi ko na pinaalam sa'yo na umalis si Marina. Lalo patuloy kita na-stress. Tama na, tama na. Huwag ka na umiyak. Sorry kung napagtasan kita ng boses. Kasalanan ko naman talaga eh. Kasi tatanga-tanga ako. Kasi wala na ako silbi sa'yo. Kasalanan ng mga paan na to. Kasalanan ito! Kasalanan ito! Danica, tama na. Huwag mo saktan ang sarili mo. Huwag mo nakapasin yung mga bintay mo. Bitawan mo ako! Hindi mo kasi ako naiintindihan. Gusto ko lang naman na sigasuhin ka pero dahil sa piso ng mga binti na to, hindi ko magawa. Hindi mo naman kasi kailangan gawin to eh. Tapos ano? Hahayaan ko talaga ang sarili ko na maging inutil habang buhay dito sa bahay? Sa buhay mo! Bakit ba kasi paulit-ulit mo na lang iniisip yan? Hindi ka nga pabigat sa akin. Asawa mo ako. Kung nawalan ka man ng kakayahan na makapaglakad, hayaan mo ako maging paa mo. Tutulungan kita. Mag-asawa tayo, kaya magtutulungan tayong dalawa. Danica, saan ka pupunta? Sandali, nag-uusap pa tayo eh. Hayaan mo na ako mag-isa! Please! Gusto ko naman mag-isa! Mga kamarkada, hindi naman talaga pabigat sa akin si Danica. Kahit nasa bahay ay nakakapagtrabaho pa rin siya dahil sa pag-online tutor niya. At dahil na rin sa tulong ni Marina, hindi ko na siya kailangan pang masyadong asikasuhin. Pero dahil madalas na nagiging emosyonal ang asawa ko sa kalagayan niya ngayon, doon ako nahihirapan na kausapin siya at pagaanin ng loob niya lalo na kapag nagse-self-pity na siya. Hindi naman talaga big deal sa akin kahit halos kalahating taon na kaming hindi nagsisiping kahit minsan, pero nahihirapan talaga ako dahil lalaki ako. Pero naisip ko, may punto rin talagang sinabi niya na hindi ko naiintindihan ang nararamdaman niya dahil hindi ako ang nawalan ng kakayahan na makapaglakad. Pero sa akin lang, sana ay tulungan niya ako na palakasin ang loob niya. Yun kasi ang nawawala sa kanya ngayon, yung matibay na Danica na palaban.
Naging matamlay na siya at tahimik. Madalas, sila na lang ni Marina ang magkausap. Siguro'y nahihiya pa rin siya at pakiramdam niya, hindi niya na nagagampanan ang pagiging isang asawa. Buti naman at mukhang tulog na sina Marina at Danica. Ariel? Marina, bakit gising ka pa? Kukuha lang sana ako ng maiinom. Ikaw, bakit ngayon ka lang nakauwi? Pakialam. Sama ba kita? Teka, lasing ka ba? Di no. Kainom lang ng konti pero... Hindi ka lasing pero na-out of balance ka sa paglalakad mo. Halika, halalayan na kita. Saan ba ang asawa ko? Natutulog na siya kanina pa. Halika, kumapit ka sa akin. Maupo ka muna dito sa sofa. Sandali lang, ipagtitimpla kita ng kape. Hindi, huwag na. Ayoko ng kape. Soft drinks na lang ang kukunin ko. Di ba gusto mo ng malamig na inumin kapag ganyan na lasing? Wala akong kahit na anong gusto na inumin. Ano? Ayos ka rin yun. Ano ba talagang trabaho mo dito sa bahay namin? Personal nurse at physical therapist ng asawa mo. Di ka ba nalilito kung sino sa amin ni Danica ang dapat mo asikasuhin? Ikaw ang nagluluto, nagliligpit ng pinagkainan, naglilinis ng bahay. Tapos ngayon, pati pag-aasikaso sa akin, ikaw pa rin? Siyempre, kailangan kong gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng asawa mo. Ay, basa na pala ng pawis tong polo shirt mo. Teka. Ba't mo ko inuubaran? Alisin na natin tong damit mo para makapagpalit ka na. Kaya akong sarili ko. Hindi nga ako lasing. Hindi ka lasing pero hindi ka makakilos ng maayos. Hayaan mo na lang kung alisin tong damit mo. Dali lang. Kiliti ako. Huwag mo akong hawakan sa takiliran ko. Hindi pa rin nawawala ang kiliti mo sa parte na to dito kaya sa loob ng pantalon mo. Marina, sandali lang. Hayaan mo lang ako. May kiliti ka rin dito sa leeg mo kapag hinahalikan ka, di ba? Marina, tama na. Tama na? O, sige pa. Namiss mo ba tong kamay ko? Ano ba? Huwag mong buksan yung zipper ng pantalon ko. Hayaan mo lang ako. May kiliti ka pa rin ba dito sa may likod ng tenga mo? Tama na sabi. Marina to. Malina pero masarap, di ba? Ariel, alam ko naman na matagal mo nang hinahanap-hanap to. Kaya hayaan mo na akong paligayahin ka ngayong gabi. Hindi ako nagkamali. Nararamdaman na ng kamay ko ang init sa loob ng pantalon mo. Namiss mo bang magmasahe tong kamay ko habang hinahalikan kita dito sa may dibdib mo? Tumigil ka na. Baka magising si Danica. Makita niya tayo dito. Huwag kang mag-alala. Malalim ang tulog ng asawa mo dahil sa side effects ng gamot niya. Kaya i-enjoy na natin ang gabing to. Paliligayahin kita. Ipaparamdam ko sa'yo ang hindi magawa ni Danica. Okay na ba tong pwesto mo, Han? Oo, Han. Sigurado ka ba na kaya mong maligo mag-isa? Oo naman. Pati ba naman yun, iaasa ko pa sa'yo. Hindi naman sa ganun. Iniisip ko lang na baka kasi... Okay na ako dito. Salamat. Tatawagin na lang kita kapag tapos na akong maligo. Pwede ka nang lumabas. Sige. Piting ko muna itong mga kinainan namin ni Danica. Marina! Ano ba? Huwag mo ako kinahalik ka sa bata ko. Bakit? Mahina naman ang kiliti mo dyan, di ba?
O gusto mo dito na lang sa leeg mo? Tumigil ka na nga. Kung ano man nangyari sa ating kagabi, mali yun. Anong mali kung nag-enjoy naman tayo pareho? Lasing lang ako kagabi. Lasing ka, pero naramdaman mo pa rin kung gaano kasarap ang ginawa natin. Pwede ba, Ariel? Huwag ka nang mag-deny. Hindi mo na nga napigilan ang mga ungol mo sa sarap ng ginawa ko sa'yo eh. Kaya ituloy ulit natin ngayon. Sabi na, halik ka sa liig. Tsaka, lasin mo yung kamay mo sa shorts ko. Sigurado ka? O sige, luluhod na lang ako. Marina, Huwag kang mag-alala. Hindi ito malalaman ng asawa mo. Mamaya pa siya matatapos maligo. Kaya enjoy mo na lang itong gagawin ko sa'yo. Mga kamorkada, tuluyan na nga akong natukso sa ginagawa sa akin ni Marina. Hindi lang isa o 2 beses na may nangyari sa amin. Hindi ko na mabilang kung ilan. Dumating kami sa point na nagche-check-in pa kami para lang mas malaya naming magawa ang gusto namin. Pero madalas sa bahay namin ginagawa ang makamundong kasalanan naming dalawa. Kapag malalim ang tulog ng asawa ko na side effect ng ilan sa mga gamot na iniinom niya. Alam kong mali at nagigilty ako sa ginagawa namin pero hindi ko mapigilan. Lalo na at nandyan si Marina na binibigay ang pangangailangan ko bilang isang lalaki na hindi ko makuha mula sa asawa ko. bakit ang dilim? Aga namang matulog ni na Danica. Surprise! Han, ang dami pagkain dito sa lamesa. Bakit? Ano meron? Hindi mo naalala? Ang alin? Wedding anniversary natin ngayon. Ngayon ba yun? Sorry Han. Nawala sa isip ko. Ayos lang. Ano ka ba? Halika, maupo ka na. Hindi nga pala ako ang nagluto nito ha. Halata naman, di ba? Tinulungan ako ni Marina sa lahat ng to. Pero sa akin galing ang recipe. Pinaluto ko ang mga paborito mong pagkain. Sinabihan ko rin siya na umuwi muna sa kanila kasi nga gusto kong gawing special ang gabi na to para sa ating dalawa. Gusto kitang masolo. Sorry talaga. Nawala sa isip ko. Huwag mo nang alalahanin yun. Alam ko naman kasi na sobrang busy mo sa trabaho. Late ka na halos nakakauwi, tapos lagi ka pang pagod. Naiintindihan ko. Promise. Okay lang sa akin. Han, bakit ka umiiyak? Ariel, thank you ha. Kasi kahit ganito ako, hindi mo pa rin ako iniwan. Hindi mo ako pinagpalit sa iba. Siyempre, hindi ko gagawin yun. Asawa kita eh. At mahal na mahal kita. Ako rin eh. Mahal na mahal kita. Alam mo yun eh. Malaki ang pasasalamat ko na sa dinami-rami ng lalaki dito sa mundo. Ikaw ang binigay ng Diyos sa akin. Napakaswerte ko dahil nagawa mong tagalin ang ganitong sitwasyon natin kahit hindi ko na naibibigay sa iyo yung pangangailangan mo bilang isang lalaki. Kaya ka na naman eh. Nag-iisip ka na naman ng kung ano-ano. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mahal kita, kaya lahat gagawin ko para sa'yo. Han, thank you kasi tinupad mo pangarap mo nung araw na magpakasal tayo. Sinamahan mo ako mula sa hirap hanggang sa ginhawa. Pero kung sakali man na napapagod ka na talaga, kung nagsasawa ka na, sabihin mo lang sa akin ha. Handa naman akong palayain ka eh. Kasi ayokong maging habang buhay kang miserable kasama ko. Shh! Tama na. Huwag ka nang umiyak. Hindi mangyayari yan.
Kahit kailan, hindi ako mapapagod sa'yo. Hindi kita iiwan. Nangako tayo sa altar, di ba? Magsasama tayo habang buhay. Sabay natin tutuparin yung mga pangako natin yun. Pero Ariel, paano kung hindi na ako makalakad? Paano kung habang buhay na akong maging tumpo? Araw-araw kitang bubuhatin. At pagsisilbihan kita hanggang sa pagtanda natin. Kahit pa dumating yung araw na may tungkod na ako, bubuhatin pa rin kita hanggang sa may mga lakas ang bisig at binti ko. Danica, tayong dalawan nangako sa altar. At sabay natin tutuparin ang pangako na magsama tayo sa habang buhay. Han, okay ka na ba dyan sa wheelchair mo o mas gusto mong ilipat kita sa kama para makapagbasa ka na maayos? Ayos na ako dito. Saka, kaya ko namang ilipat ang sarili ko dito sa katabi kong kama. Sigurado ka ba? Lalabas muna ako may ayusin lang ako sa sala. Oo, tatawagin na lang kita kapag kailangan ko ng tulong. Thank you, Han. Wala yan. Sige, lalabas muna ako Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Naayos ko lang tong sofa. Mamaya mo na ituloy yan. Doon muna tayo sa kwarto ko. Marina, pwede ba? Gising ang asawa ko. Sigurado naman akong busy yun sa binabasa niyang libro habang nakikinig ng music. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mag-iingay. Ewan ko lang sa'yo. Kaya halika na. Namiss ko ng halik-halikan tong leeg mo eh. Tigil ka na nga. Hindi mo nakikita, busy nga ako dito. Pwede mo namang tapusin yan mamaya. Ako na lang munang pagkaabalahan mo. Bitawan mo nga ako. Kung gusto mo, pumasok ka sa kwarto mo at magkulong ka mag-isa. Ano bang problema mo? Bakit bang init ng ulo mo? Ayaw mo kasing tumigil eh. Hindi naman kasi tayo mahuhuli ng asawa mo kasi nga busy yun sa loob ng kwarto ninyo. Tumigil ka na, Marina. Ayoko na. Tapusin na nating lahat to. Ano nangyari? Nung isang araw lang ayos na ayos tayo ah. Lakas pa nga ng mga ungol mo eh. Tapos ano yung sinasabi mo ngayon? Mali na nga kasi. Masyado na magulo. At ayoko nang dagdagan pa ang mga kasalanan ko kay Danica, kaya itigil na natin to. Hulaan ko. Dahil ba to sa anniversary ninyo kagabi? Sigurado naman ako na hindi ka nag-enjoy dahil walang nangyari sa inyong dalawa. Tumahimik ka nga. Baka marinig ka pa ni Danica eh. Ano yung dapat na hindi ko marinig? Han? Bakit lumabas ka ng kwarto? Nag-aaway ba kayong dalawa? Saka, bakit nakahawa ka sa braso ni Marina? Hindi, si Marina kasi may gustong ipagawa sa akin. Sabi ko tatapusin ko muna tong inaayos ko dito sa sofa. Eh bakit para nagbubulungan kayo na para bang ayaw niyong iparinig sa akin kung ano man ang pinagtatalunan niyo? Wala nga yun, Han. Hindi naman importante. Halika na, pasok na tayo sa kwarto. Pwede ba, Ariel? Nahuli naman na tayo ni Danica. Sabihin na natin sa kanya ang totoo. Tumahimik ka nga! Anong totoo? Ano ba talaga nangyayari sa inyong dalawa? May dapat ba akong malaman? Wala. Baka may topak lang si Marina kaya kung ano-ano lang sila. Ex-girlfriend ako ng asawa mo. Marina, sinabi na tumahimik ka eh! Anong sabi mo? Tamang narinig mo. Ako lang naman ang first girlfriend ni Ariel. And for your information, hanggang ngayon may namamagitan pa rin sa aming dalawa. Totoo ba? Totoo ba ang sinasabi niya, Ariel? Sabihin mo na kasi kay Danica ang lahat. Kung paano kita pinapaligaya habang tulog na tulog siya sa kwarto ninyo at tayo naman ay malakas na umuungol sa kwarto. Sinabi na tumahimik na kung ayaw mo masaktan! Ang bababay niyo! Binabay niyo ng bahay ko! Han, sorry. Sorry, Han. Nakakadiri ka! Pwede ba? Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Hindi naman kasalanan ni Ariel kung mas masaya siyang kasama ako kaysa sa lumpo niyang asawa. Ang kapal din ng mukha mo! Pagkatapos kitang patulingin dito sa bahay at pakitunguhan na maayos, ito pang igaganti mo sa akin! Danica, ginawa ko lang ang trabaho ko. At parte ng trabaho ko, ang paligayahin ng asawa mo na minsang naging akin. Tumahimik ka na nga! O bakit? Totoo naman ah! Mas nauna ako sa buhay mo! Pero hindi ka na nga parte ng buhay ko! Huwag mong sabihin na mas pinipili mo pa ang lumpo na yan! Oo! Dahil siyang asawa ko at siyang mahal ko.
Kaya please, umalis ka na! Pero Ariel, pabigat na lang si Danica sa'yo. Ako kaya kitang buhayin at paligayahin sa lahat ng oras na gusto mo. Hindi mo ba talaga naiintindihan, ha? Marina, hindi nga kita mahal. Si Danica, siya lang buhay ko. Ha? Kahit maging lumpo at pabigat na siya habang buhay sa'yo, Kahit buhatin ko pa sa habang buhay, hindi ako mapapagod dahil mahal ko siya. Kaya please lang, umalis ka na, Marina. hindi pa tayo tapos. Babawiin kita sa asawa mo! Han, Sabi na wag mo akong hawakan! sorry, maniwala ka naman sa lahat ng sinabi ko kay Marina. Ikaw lang talaga mahal ko. Kahit niloko mo ako! At pinaboy niyo tong bahay natin! Sa maniwala ka o hindi, gusto ko na tapusin lahat ng namamagitan sa aming dalawa. Dahil nahuli ko kayong dalawa, di ba? Kung hindi pa nangyari to, aamin ba kayo? O ipagpapatuloy niyo ang kahayupan at kababuyan na ginagawa niyo dito sa pamamahay nating dalawa! Alam ko naman na nagkamali ako eh. Dapat sinabi ko sa'yo na naging ex-girlfriend ko si Marina. At dapat iniwasan mo siya! Ginawa ko yun! Ginawa ko ang lahat para maiwasan siya. Pero natukso ka pa rin, di ba? Kaya kami namagitan ulit sa inyong dalawa at dito niyo po talaga ginawa ang lahat ng kababuyan niyo sa loob ng pamamahay natin! Danica, I'm sorry. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Please, patawarin mo na ako. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. No? Itatama ko lahat ng mali. Magsimula tayo ulit sa umpisa. Ako, hindi na ako gagawa ng kahit anong kasalanan. Magbabago na ako. Ariel, tama na. Ayoko nang makarinig ng kahit na anong pangako mula sa'yo. Masakit na masyado. Please, huwag ka nang papasok ng kwarto. Magpapasundo na ako kay Mama. Danica, parang awa mo na. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Please, Ariel, tama na. Ayoko na. Masyado na masakit lahat. Tapusin na lang natin ito. Ang sabi nila, first love never dies. Pero kapag true love na ang pinag-uusapan, naniniwala ako na lahat ng mga naging karelasyon natin noon, tuluyan ang mawawala sa puso natin kung ano man ang nararamdaman nating espesyal para sa kanila. At na-realize ko lang na si Danica talaga ang true love ko nung araw na iniwanan niya ako. Mga kamarkada, pagkatapos iimpake ni Danica ang mga gamit niya kasama ang mama niya at umalis ng bahay namin, ay hindi niya na ako muling kinausap pa. Halos araw-araw akong pumupunta sa bahay nila pero kahit ang mga manugang ko'y galit na galit sa akin. Hindi ko naman sila masisi dahil napakalaki ng nagawa kong kasalanan sa anak nila. Si Marina naman ay hindi pa rin sumusuko na makipag-ayos at makipagbalikan sa akin. Ang sabi niya, hindi niya ako bibitawan dahil isa ako sa mga dahilan kung bakit siya bumalik ng Pilipinas. 4 na buwan na ang nakakalipas mula nang makipaghiwalay sa akin si Danica. Ayokong sumuko pero unti-unti na akong pinanghihinaan ng loob na maayos pa naming muli ang relasyon namin. Lalo na't buong pamilya niya ang galit na galit sa akin. Minsan tuloy napapaisip ako, baka nga dapat bumalik na lang ako kay Marina dahil siya naman ang willing na mahalin at tanggapin ako ulit. Pero sa kabilang banda, nare-realize ko na mahirap din pala. Lalo na't alam kong si Danica na talaga ang mahal ko. Alam ko na maraming listeners ngayon ang naiinis sa kwentong ibinahagi ko. Pero sana,
matulungan niyo pa rin ako sa dapat na maging desisyon ko. Dapat ko bang ipagpatuloy ang panunuyo kay Danica kahit parang sumuko na siya sa relasyon naming dalawa? O mas dapat kong subukan na ituloy ang relasyon namin ni Marina dahil siya ang nandyan para mahalin ako? Maraming salamat sa pagpili at pagbabasa ng sulat ko, mga kamarkada. Umaasa ako na matutulungan niyo ako sa desisyon na dapat kong gawin para sa buhay ko. God bless and more power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Ariel. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Nakaw na sandali.